Benedict, kumusta yung ipinatutupad na seguridad dyan sa Batangas Port at may mga available pa bang mga biyahe ng barko? Magandang tanghali, Aga. Pagpasok pa nga lang ng ating mga kababayan dito sa Batangas Port ay masusi na yung ginagawang inspeksyon ng mga otoridad upang masiguro nga na walang dalang ipinagbabawal na bagay ang mga kababayan natin. At para masiguro na walang nakakubling bagay ay idinadaan din sa X-ray scanning ang mga bagahe. Mayroon ding sniffing dog ang Philippine Coast Guard na tumutulong sa pagsisiguro at kaagad na mahuli kung may dalang iligal na droga, kemikal o nakalalasing na inumin ang mga pasahero. Sa tala naman ng PCG mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga kanina, umabot sa 8,983 ang outbound passengers at 8,778 ang inbound passengers dito sa Batangas Port. Umabot na rin sa 31 vessels, 48 na roll-on, roll-off o ro-ro vessels at isang motor bangka ang na-inspeksyon na ng PCG. Tugon ito ng Philippine Coast Guard sa mahigpit na tagubili ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na bawal ang overloading sa mga barko. Aga, nasa 8,000 yung seating capacity dito nga sa loob ng Batangas Port at base na rin sa obserbasyon natin kanina ay hindi naman puno pa sa ngayon itong mga upuan. At sa pagbebenta naman ng mga ticket ay tuloy-tuloy aga yung pagbebenta dito ng mga shipping lines at wala namang nakapaskil na fully book na biyahe mula nga dito sa Batangas Port papunta ng Mindoro at ng Romblon. At yan muna ang ating update mula rito sa Batangas Port. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson.